So alam nyo naman na pinasabpi na po ng Congress yung COA report po ni Sara Duterte. Pinasabpi na po. So ibig sabihin ng sabpi na kailangan mag-comply ng COA kung paano po ginastos ni Sara Duterte yung confidential fund. So meron pong kapangyarihan yung mga congressman po natin para gawin yon. Kasi nga, sa kanila nga po yung power of the purse. Yun nga lang mga kababayan, binuking po dito ni Congressman Luistro na hinarangan po ni Sara Duterte yung COA report. Isipin niyo mga kababayan ganyan po kakapal ang mukha ni Sara Duterte, Sara Duterte. Hinarangan niya po yung COA report. O di ba? At ngayon, nung tinatanong si Sara Duterte kung bakit niya ginawa yon, wala rin po siyang sinagot. Di ba? Itong si Pusit na naman kasi. Para mas maganda mga kababayan, ito mga 18 minutes video to, panoorin natin to, no? So ito yung nangyari kanina from Joel Chua papunta kay Congressman Luistro. Sige, tingnan niyo to Ng alkalde, meron naman pong confidential fund. Now, susunod ko pong tanong, Madam Chair, is napansin ko po dito sa liquidation report dated January 10, 2023. Meron po ditong nakapirma sa taas po ng Sara Z. Duterte, Vice President. Gusto ko pong tanongin ng ating Vice Presidente kung ito po ba ay kanyang pirma. Sa liquidation report po ng January 10, 2023, serial number 2022-12-152. Madam Vice President. Madam Chair, on the issue of confidential funds, we have received audit actions regarding the confidential funds of the Office of the Vice President. We have submitted our responses and we assure our full cooperation with the ongoing audit. Madam Chair, again, sinasabi ko na walang confidential funds sa 2025 budget proposal and all the questions are about confidential funds except for one which was about the recipient of OVP projects. Honorable Chua, please proceed. Well, totoo po yung sinasabi po ng ating Vice Presidente. Subalit, ngayon lamang po natin nakita to. Yan. At ngayon lamang po natin nakita kung ano po yung laman ng o kung paano po niya nagamit yung confidential fund. Kaya kung dati po, hindi naman natin siya matatanong dahil wala rin po tayong opportunity, dahil wala rin po tayong hawak ng mga dokumento. But it is only now, Madam Chair. Kaya nga po tinatanong po natin para at least malaman din po natin at saka konektado rin po to dahil at the end of the day, dito po natin makikita kung paano po siya gumamit ng pondo na binibigay po sa kanyang opisina. May I proceed now, Madam Please Chair? proceed. Thank you, Madam Chair. O, di ba? So ngayon, dito mga kababayan, malinaw naman po, no? Sobrang linaw naman. Sobrang linaw naman mga kababayan kung bakit tinatanong ng mga congressman yung confidential fund. Si Sara Duterte lang po talaga ayaw makinig. O ngayon, nalaman ngayon natin na meron palang disallowances yung confidential fund niya. Kaya siya umiiwas. Di ba? Meron din po ditong naka-attach dated January 10, 2022 certification. Sa baba po dito, nakalagay po dito attested Sara Z. Duterte, Vice President, at sa taas po nun meron pong pirma. Do you confirm that this is your signature, Madam Vice President? Madam Vice President. Yes, Madam Chair, Ayun, may precisely, babasahin na. dapat hindi ninyo yan nakikita kasi that confidential funds pertains to national security and hindi pa tapos yung audit process. But to answer the question, Madam Chair, on the issue of confidential funds, we have received audit actions regarding the confidential funds of the OVP. We have submitted our responses and we assure our full cooperation with the ongoing and unfinished audit. Honorable Chua. Ayun na, mga kababayan, no? Sa lahat po ng tanong ni Congressman Chua dito, ayan lang po yung isasagot ni Sara Duterte dito. Puro ganyan lang po, binabasa niya na lang. Thank you, Madam Chair. Since hindi naman po niya sinasagot ng ating katanungan, I will just proceed. Meron din pong nakatouch dito na accomplishment report. Utilization of confidential and intelligence fund. Period covered December 21 to December 31, 2022. Total amount, 125 million. At sa baba po nito, may nakalagay pong approved by Sara Z. Duterte, Vice President. Again, Madam Chair, gusto ko pong tanungin ng ating Madam Vice President kung ito pong pirma na nandito sa ibabaw ay kanya po.
Madam Vice President. Madam Chair, on the issue of confidential funds, we have received audit actions from COA regarding the confidential funds of the OVP. We have submitted our responses, and we assure our full cooperation with the ongoing and unfinished audit. Honorable Sewell. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, napansin ko lang po kasi sa lahat po ng kanyang mga sinubmit, personal, may nakalagay po sa taas na signature po ng ating Vice Presidente at wala pong mga countersign. So, ibig sabihin, wala po ditong nag-inspection bukod po sa kanya. Siya po yung nag-certify, siya rin po yung nag-attest, at siya rin po yung nag-approve. So, yun po yung aking punto po dito. Another thing, Madam Chair, gusto ko lang punta. Isipin nyo mga kababayan, di ba? Yung confidential fund ni Sara Duterte, siya yung pumirma, siya yung nag-approve, siya rin yung nag-check. Tanungin ng ating, kasi kaya ko nga po tinatanong kanina kung anong taon sana siyang naging alkalde ng Davao, kasi gusto ko pong tanungin sa kanya kung aware po ba siya sa Joint Circular number 2015-01 dated January 8, 2015. Madam Vice President. Madam Chair, on the issue of confidential funds, we have received audit actions regarding the confidential funds of the Office of the Vice President from the Commission on Audit. We have submitted our responses, and we assure our full cooperation with the ongoing and unfinished audit. And you have 30 seconds left. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, yung Yan yung mga kababayan, di ba? Bastos talaga, no? Isa lang sinasagot, binabasa pa. So, dapat ang ginawa nilang ni Sara Duterte, kumuha siya ng cassette tape. Yung lumang cassette tape. Tapos yung radyo, kapag may tanong, ipi-play niya na lang ulit. Parang ganun din naman yun eh. Total, nagagago ka rin eh. So, ulitin ko lang mga kababayan, no? Ayun sinabi ko nga kanina. Importante po talaga malaman ng mga congressman kung paano po ginastos ni Sara Duterte yung confidential fund. Kasi nga ito nga, 125 million lang po ito. So kung sa maliit na budget nga mga kababayan, questionable na po kung paano niya ginamit yung pera na yan, paano pa kaya sa 2 bilyon na hiningi niya sa 2025 fiscal year. 2 billion po ang hinihingi ni Sara Duterte. Pero sa 125 million po na confidential fund, sabit-sabit na po siya. Tapos ngayon, ang sagot lang ni Sara Duterte, ayoko kayo sagutin kasi nakikipag-usap na ako sa COA. Tandaan mo, Sara Duterte, ang congressman po, ang mga kongresista po natin, sila po ang may hawak ng power of the purse. Sila magdi-decide kung magkano or kung aprobahan ba nila yung perang hinihingi mo. So lumalabas dito na parang wala kang pakialam sa budget eh. Ganun yun eh. Di ba? At ang lumalabas dito, okay lang namang hingi ka ng pera, pero hindi ka pwedeng tanongin kung paano mo ginastos. Di ba? O sige. Hindi, Sir Takero, bakit ayaw magtanong ni little girl? Hindi nga siya nagtatanong eh. Pinagtatanggol niya pa nga si Sara Duterte eh. Oo. Sa Iloilo pala, Daily, no? Maraming salamat po yung sa yung kulay blue, no? Maraming pong salamat sa yung super sticker. Sige po. huling tanong ko, i-address ko na lamang po sa ating COA. Kanina po, nung tinanong po kayo ng ating ni Congresswoman Magsaysay, sinabi po niya hindi tama yung paggamit ng pondo. Ano po, pwede po bang pakipaliwanag ninyo sa amin? At sinabi po ninyo, opo, pwede po bang pakipaliwanag po ninyo sa amin kung paano po ninyo nasabi na hindi tama yung paggamit ng pondo? Sa COA po, hindi po kay Madam Vice President. Ask Comuliano. Thank you, Madam Chair. Ang sagot ko po ay Sasagot pa si Sara Duterte, hindi naman siya tinatanong. yun sa general effect po ng notice of disallowance kasi wala po akong personal knowledge dun sa confidential fund at hindi ko po nakita yung document niyan nung sinubmit sa committee. Dahil iba po yung unit na nag-audit niyan. So doon po sa hindi tamang Last question. Last question po, yes. Doon po sa hindi tamang paggamit ng pondo, pwede rin po ba nating masabi na nagkaroon po ng diversion of fund o yung sinasabi po natin yung pondo hindi po nagamit, doon po sa talagang dapat siya gamitin? Ask Comuliano. Apo, pag ang tanong po tungkol dun sa audit ng confidential fund, di ko po pwedeng sagutin kasi hindi po ako yung nag-audit noon. Pero kung ang tanong niyo yung general Po yung tanong notice ko. of disallowance, meron pong gano'n. So possible po na may diversion of fund? Meron pong ground na ang mga ground po ng disallowance is irregular. Ibig sabihin po hindi sumunod sa panuntunan ng guidelines.
O yan na. So ngayon, sinasabi ngayon ng COA na meron talagang irregularities ang ginawa po ni Sara Duterte. So ngayon kasi ang basihan po kasi ng confidential fund mga kababayan, ito. Ito, palagi ko nang nababanggit to eh. Itong Joint Circular 2015-01. So ang malinaw naman mga kababayan, no, ito po yung pinaka-guidelines kung paano po ginagamit yung confidential fund. At sabi po ng COA dito mga kababayan, hindi po sumunod si Sara Duterte dito. Di ba? So nakalagay naman kasi dito mga kababayan, napakita ko sa inyo, no. So confidential fund nakalagay dito. Okay? Yan, confidential expenses, no. Okay? Sabi dito, referred to these expenses pertaining related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of the agency. So, ganun mga kababayan. Pero ang problema ni Sara Duterte, mga ka-streetways, na ginamit niya po yung confidential fund para po sa libreng pagkain, tree planting, di ba, libreng sakay. Pero sabi po ng guidelines po na to, ang confidential expenses daw po dapat ay suporta sa mandato ng ahensya na merong confidential funds. 'Di ba? For example, 'di ba, yung merong confidential fund yung what they call this National Security Council, NSC. Oh. So, pwedeng sabihin ng NSC na Sara Duterte, baka pwede niyo naman kami tulungan. 'Di ba? Diyan sa sino-surveillance namin. So at least merong sariling budget yung OVP. So ganun lang dapat. Hindi yung gagawa ka lang ng sarili mong confidential fund kung saan mo gagamitin. Nakalagay naman dito, dapat suporta ka lang eh. Hindi ikaw gagawa eh. Oh, i-continue natin. Sige. So ngayon, malinaw sinabi ng COA na merong paglabag po sa guidelines po, sa paggastos po ng confidential fund ni Sara Duterte. Sige. Pwede pong excessive. Hindi naman kailangan bumili ng maraming stocks na nasira lang, medicine na expired lang. Pwede pong unconscionable, ibig sabihin, masyadong shocking na dun sa senses. Parang kung ang laptop mo is 50,000, bumili ka ng laptop na 500,000, baka naman unconscionable na po yun. Sir, ang tanong ko lang po kung So, yes, this last question. so yung tanong ko lang po kung possible po na meron diversion of Meron pong under Yes or no lang po? the revised penal code po, merong technical malversation. Thank you po. Right, salamat. Next to interpolate is the Honorable Jervil Luistro. Thank you, Madam Chair. I think we all agree, from the level of the President down Ayan to na. barangay captain. So ito si Luis Trom mga kababayan, siya ngayon ang nagbanggit na itong sa pagsabi na nga po ng COA sa confidential fund po ay hinarangan ni Sara Duterte. Pakinggan nyo to sige. Public office is a public trust. In other words, public officers and employees must, at all times, be accountable to the people. In line with this, Madam Chair, with all due respect, I wish to invite the attention of the committee to the press interview of Her Excellency, Madam Vice President, in the Senate on August 22, 2024. In substance, the Vice President said, "Saan naman kayo nakakita? Constitutional body, inuutusan isubmit ang audit report. Hindi pa nga tapos." With all due respect, Madam Chair, may I request the resource speaker to comment on her intention about her statement. Madam Vice President. Madam Chair, again, the question is not related to the 2025 Office of the Vice President budget proposal. On the issue of confidential funds, we have received audit actions regarding the confidential funds Yan of naman, the oh. OVP. Last We have na submitted naman, our hindi responses alam. and we assure our full cooperation with the ongoing audit. Honorable Luistro. Madam Chair, in other words, this representation wished to be clarified when the Vice President made the statement. Intensyon ba ng ating Vice Presidente na ibahagi o hindi ibahagi sa publiko ang resulta ng nilalaman ng audit report patungkol sa kontrobersyal na 125 million na confidential fund? Nonetheless, Madam Chair, I understand that the Vice President already expressed her intention not to answer this question. Thus, please allow this representation to shift to the COA.
may I request the COA to give his comment to this statement of the Vice Yan. President. Sige, sige. Ascom Juliano. Madam Chair, pwede po pakiulit po yung question. Kung you may repeat the question, hindi po natin isasama sa yung 5 minutes. During the press interview of the Vice President in the Senate on August 22, 2024, she made the remarks, saan naman kayo nakakita? Constitutional body, inuutusan to submit fraud audit. Hindi pa nga tapos. We are requesting the COA to make their comment on this. Madam Chair, ang sagot ko po siguro in relation dun sa subpoena kasi yung rationale po ng compliance namin sa subpoena, i-quote ko lang po yung second page po per sa sentence noong subpoena. This subpoena do STECOM is being issued in accordance with the oversight function of the House of Representatives. This order is likewise based on Section 3 of COA Circular 2013-006 dated September 2013. Ang compliance po ng COA ay dahil po ito ay in-issue po ng chairperson ng Committee on Appropriations. And under yung pong Congress, yung House of Representatives, is a body authorized by law to issue subpoena. And we cannot interpret otherwise. There is a presumption of regularity and validity do sa subpoena. We cannot unilaterally challenge the validity of the subpoena unless the court will interpret that pwede po or hindi pwede. Yun po yung amin ko. Kaya kami po, in-entrust po namin dun sa House of Representatives, dun sa wisdom po ng leadership, yung compliance sa documents. At ito rin yung sinasabi dun sa aming guidelines, na pag may subpoena po, we have to comply. Honorable Ministro. In relation to your compliance with the subpoena, did you recall having received any feedback from the Office of the Vice President pertaining to the same? Actually po, mayroon pong sulat ang Office of the Vice President sa aming chairman na yun nga po, may mga legal issues po na binabanggit. At ito po yung na-consider na rin po ng Office of the Chairperson noong nag-comply sa subpoena do sa STECOM. Madam Chair, with that manifestation of the COA, may I request that the committee be provided with a copy of the letter? Yan, And patay ka dyan. having said so, Madam Chair, Na. may I request for a suspension of the briefing? Without going to the Ayan ha. So ngayon mga kababayan, nagkaroon ng suspension dito mga 5 minutes. So dito po sinabi po ng COA nung humingi po ng subpoena itong mga congressman po kung paano ginastos ni Sara Duterte yung confidential fund at meron pong karapatan talaga yung kung may mga kongresista na gawin yon. Hinarangan po ni Sara Duterte. Hinarangan niya po, sinulatan po ni Sara Duterte yung COA na wag pong ibigay yung COA audit sa mga congressman. Ganyan po talaga kagago tong babae na to. O, tingnan nyo ha. O, so, sabi niya dito ha. Okay, sige. letters of this communication. Could you please first manifest what you have in your possession? With me is a copy of the letter of the Office of the Vice President, signed by Attorney Zuleka T. Lopez, Undersecretary and Chief of Staff, addressed to Honorable Gamaliel A. Cordoba, Chairperson, Commission on Audit, Quezon City. This is dated August 21, 2024. Madam Chair, this is composed of 4 pages, and I lament that I do not have material time to go over this letter by the letters. Nonetheless, I wish to manifest that the substance of this letter is an opposition to the subpoena that was issued by Congress. If I may read, we are of the position that the subject subpoena should not be complied for the following reasons. If I may continue, Madam Chair. Yes, please proceed. Among the issues that were raised, one is the violation of the principle of separation of power. Yan. Second is violation to due process. And third is the confidential nature of the fund. So yan ha. So merong binabanggit dito si Sara Duterte na 3 reason kung bakit nga daw po hindi pwedeng ibigay yung COA audit
ng confidential fund niya sa Congress. Gago talaga 'to 'no. Isipin niyo kasi mga kababayan, tandaan niyo, yung mga congressman po natin, sila po yung merong power of the purse. So kahit ano pong gawin nila sa budget sa budget ng gobyerno, kung gusto nilang halongkatin lahat 'yan, may karapatan sila. Pero si Sara Duterte, pinipigilan po niya itong kapangyarihan po ng Kongreso. 'Di ba? Ay, sige, continue. Madam Chair, I wish to manifest my comment to the issues that were raised in this letter. First, the principle of separation of power is not absolute. Correct. This is subject to exception. As a matter of fact, we call it the system of check and balances. And that is the very reason why the Congress has the oversight power. And that is to make sure that the laws enacted, including the appropriation laws, and to be specific, the GAA 2022, the source of the confidential fund, is properly implemented. If I may share, one of the landmark cases about oversight power is the Abacada Guro party list. There are 3 consequences of oversight power. 1 is congressional scrutiny, 2 is congressional investigation, and 3 is legislative supervision. With all due respect, by congressional scrutiny, without necessarily conducting an inquiry in aid of legislation, the Congress may request information and report from other branches of the government. Similarly, it can recommend and pass resolution for consideration of the agency involved. Madam Chair, with respect to the violation of due process, I humbly believe that we are all witnesses in today's hearing. We are in fact catering the right to due process. Correct. A number of the esteemed members of the House propounded questions already, O yan. but our Vice President maintained his position Oh. not to address the question concerning confidential fund. Kita nyo, di ba, malupit talaga ito si Luistra, no? Na malupit talaga to, no? Kasi ngayon, isa sa mga reklamo ni Sara Duterte sa COA para hindi raw ibigay yung subpoena sa House ng kanyang confidential fund ay violation daw po ito sa due process. Pero ngayon, sabi ngayon ni Congressman Luistro, kung meron mang lumalabag sa due process ngayon, si Sara Duterte yun. Ang dami nating tanong sa kanya, ayaw niyang sumagot. Ang ginagawa ni Sara Duterte is parang tanga na, di ba? Dalawang paragraph na nga lang yung sagot niya, paulit-ulit pa, binabasa niya pa. So, ayun po, is paglabag po sa due process yun. Imbis na sagutin po ni Sara Duterte yung mga tanong ng mga congressman natin kanina, hindi po siya sumasagot at nanggagago pa. Isipin nyo, di ba, bumalik na naman si Sara Duterte. Kung ano yung nirereklamo niya, bumabalik sa kanya. Isipin mo, di ba, naisip ni Congressman Luistro yun? Di ba? Nagrereklamo si Sara Duterte na walang due process kung ibibigay daw po yung confidential fund COA audit niya. Eh, ito nga lang eh. Kita nyo to, oh. Tama si Congressman Luistro dito eh. Kasama po sa due process natin, kapag tinatanong kayo, sumagot kayo. Tama, di ba? Ganun po yung due process para malaman na natin yung totoo. Pero sa hindi po pagsagot ni Sara Duterte, siya mismo lumalabag sa due process na naglalaban niya. Ay, magaling talaga tong babae na to. Itong si Congressman Luistro. But speaking about due process, I humbly submit that notice was given. This is a budget briefing, and ample opportunity to explain was even accorded. It is my humble submission, Madam Chair, that contrary to the letter, we did not violate due process. As a matter of fact, we catered due process. Kasi na proseso yun eh. Finally, Madam Chair, they raised the confidential nature of the fund. Ito po'y tanong na nais kong iwanan sa mga kapwa natin Pilipino. Granting that the nature of the fund is confidential and recognizing Memorandum Circular Number 15, 2023,
relating to the privileged communication. Ang tanong po, Madam Chair, when there is notice of disallowance na nagsasabing ang 72 million out of 125 million na confidential fund ay hindi nagamit ng naaayon sa Joint Circular number 15-01. And as a matter of fact, ipinababalik ng COA sa pamahalaan. Ang tanong, confidential fund pa po ba ang tawag dito? Privileged communication pa din po ba ang saklaw nito? Uupo at tatahimik na lang po ba ang Kongreso? I wish to share the case of Chavez versus Public Estates Authority. Kindly wrap up. 30 This is the seconds. right of the people to information on matters of public concern. There is no argument ang pera ng gobyerno ay pera ng taong bayan. Unless the citizens have proper information, we cannot fulfill the constitutional mandate that public office is a public trust. I submit, Madam Chair. Madam Vice President, do you care to comment? Yes, Madam Chair, since Tinan ninyo pakinggan ninyo yung sagot ni Sara Duterte dito. Okay? So malinaw naman sinabi kanina ni Congressman Luistro. 'Di ba? Malinaw naman kanina, kahit ako hindi naman ako ganun kagaling mag-English pero naintindihan ko. Pero tinan ninyo yung sagot ni Sara Duterte dito. nasabi kanina, ang gist lang na nakuha ko na nasabi kanina ni Representative Luistro. Luistro, yes, is that wala siyang time na isa-isahin per letter yung letter namin sa Commission on Audit on why the requested documents should not be released to Congress. Pero nakahanda na yung mga sagot niya sa lahat ng arguments namin sa national security, sa due process, and sa separation of powers. Bobo ka talaga kasi ganun siya katalino. Isipin nyo, no? Isipin nyo, nag-rebut si Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte, sabi ni Congressman Luistro, wala raw siyang time para basahin yung mga letter namin. Pero bakit nakaready na yung rebut niya? Ganun siya kagaling. Ganun siya kagaling. Isipin mo, pagbasa niya, kasi hindi mo naman kailangan basahin lahat eh. Makita mo lang yung outline, di ba? Tayo naman, marunong naman tayo gumawa ng outline ng isang sulat eh. Di ba? Na syempre sumulat si Sara Duterte sa COA. So meron 3 reason kung bakit niya pinipigilan yung pagbigay nga po ng COA audit sa Congress. May nakalagay yan dito eh na itong unang reason, pangalawang reason, pangatlong reason. Hindi niya na binasa yung buo, pero alam niya na kung ano yung mga reason. So doon nakapagbigay ngayon si Congressman Luistro ng kanyang initial. 'Di ba? Initial na opinion doon sa letter mo. Tandaan mo, initial pa lang ni Congressman Luistro, dumugo na yung utak mo. 'Di ba? Isipin mo, 'di ba? Ay, Diyos ko. So ibig sabihin nun, yung letter pala na yun, pinag-isipan mo ng ilang araw yan. Tapos isang ganun lang ni Luistro, naintindihan niya na. Lalaban ka pa, papalag ka pa dito, tatanga-tanga. Wala na akong ibang pwedeng word na pwedeng sabihin or para i-describe si Sara Duterte sa ginawa niya na to. 'Di ba? Nagulat si mismong si Sara Duterte nagulat. Teka lang, ngayon mo lang nabasa, bakit may sagot ka na? O 'di ba? Ibig sabihin nun, tanga ka talaga. At saka si Congressman Luistro, mga kababayan, kung kukumpara naman sa'yo, nag-practice ng law yan. Nag-practice ng abogasya yan. Hindi katulad mo, na pagkatapos mong makapasa sa bar, nagpolitika ka na kaagad. Ay, Diyos ko, sakit sa ulo nito, men. Sige, continue nga natin, no? Ano pa mong, alam ko patapos na to eh. Sige. isa-isahin per letter yung letter namin sa Commission on Audit on why the requested documents should not be released to Congress. Pero nakahanda na yung mga sagot niya sa lahat ng arguments namin sa national security, sa due process, and sa separation of powers. Is this part ba of what you said earlier, Representative Kimbo, that let's stick to the plan? Yun yung narinig ko sa iyo kanina na hindi mo in-accommodate yung point of order na question. And to answer, the Office of the Vice President. Ayun na naman, oh. Nanggagago lang talaga eh, oh. Tingnan mo, sasagot pa talaga, oh.
On the issue of confidential funds, we have received audit actions regarding confidential funds of the OVP. We have submitted our responses and we assure our full cooperation with the ongoing and unfinished audit. We are cooperating and answering all the questions in the proper venue that is inside the Commission on Audit, not in the budget hearing for the 2025 proposal of the OVP budget. Thank you. Thank you. Note all your comments. I do not recall seeing the phrase "stick to the plan," Madam Vice President. And naman. so yes, we do note your comments, and also I believe your compliment of the brilliance of the Honorable Luis Tro. So Madam next Chair? to yes, May I request that the Secretariat read Oh, ayan na your naman. stick to the plan line? as I said, Madam Vice President, pasensya na po, we don't have the right to make requests at this point in time. So we proceed to our next member, the Honorable Ramon Gutierrez. Okay, ayan. Okay, Lahat naman po ng finish na tayo doon, finish na tayo. Okay. So yun mga kababayan, no. So kitang-kita ngayon natin dito kung kaano talaga kabobo tong si Sara. So, 'di ba? Isang oras tayong natuwa, natawa at naasar. So yan, no? So dyan po sa 900 po na nanonood ngayon, so hindi pa po nakakapag-like, palag na lang po ng video po na to, dyan po sa team replay, sino nga po masabi nyo nga po dito, sa nangyari po kanina sa Senate, sa congressional hearing ng budget. Okay? So pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan, at dyan po sa team replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, and then pa-share na lang din po ng video po na to. Okay? So hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Kita na lang ulit tayo sa team replay, at saka bukas. Okay? Hindi ako natutuwa. Hindi. Ako natuwa ako. Kasi nakakatawa. Then, alam niyo kung ano yung nakakatawa dito, mga kababayan. Nakakatawa kasi, mas lalong na-expose ngayon si Sara Duterte sa kanyang kabobohan. Doon po ako natutuwa. Okay? So, thank you mga kababayan. So, salamat. Tumaas ang BP natin. So, thank you po. Thank you po. Kita na lang tayo bukas sa team replays. Salamat po. Salamat. Thank you po.